Tumingala ako sa kanya. I do, I guess. Mahinang sabi ko habang nakatingin sa ibaba. Okay, Claire. Mr. Francisco is a good guy. Pero hanggang ngayon, hindi pa siya nakakarelasyon. At least iyon ang sinabi ng mga tabloid. Napag-uusapan niyo ba iyon? No. Are you mad? He is my boss. I'm just his personal assistant. He can't fall for me. Okay. Now you're being insane. You are beautiful, smart, caring. Sinong lalaki ang hindi magkagusto sa iyo? Okay. Keep all this aside. Why did you come here? I wanted to know whether Mr. Francisco is back. My boss wanted to have an urgent meeting with him and all the other marketing employees. Tatanungin ko siya at aayusin iyon. Tumango ako habang iniisip ang schedule ni Martin for today. Sige, mail me the schedule. Aalis na ako ngayon. Pero tandaan mo, hindi pa tapos ang usapan natin. Ngumiti at tumango ako kay Natalie. I was checking the expense file Martin told me to go through. Tapos biglang sumulpot si Max in front of my table. Hey beautiful. Bahagya siyang yumuko. Hi Max. Kumusta ka ngayon? Ngumiti ako sa kanya. Si Max ay isang empleyado ng Francisco Clothing sa purchase department. Siya ay isang magandang lalaki. Maganda ang ugali. Tinanong niya ako kung gusto kong lumabas na kasama siya mula noong nakaraang linggo pa. He seems like a good guy. Pero kung ano man ang nangyari sa amin ni Caleb, ayaw kong magaya yun. O baka naman medyo nagkaroon ako ng feelings para sa boss ko. So formal, Claire. Now, I'm your friend, right? Sa ngayon. Personal assistant lang ako ni Mr. Francisco. So what are you here for? Sabi ko sa nang aasar sa kanya. Well, if that's the case, I'm here for asking you na naisip ko na ba ang date natin? I did. And I have concluded that I'm sorry. But right now, I can't date you or anyone else for that matter. Alright. I really don't know about your past, but I am asking for just one dinner. After that, if you decide to be just friend, I will be okay with it. No pressure. Nag-isip ako ng ilang minuto. Anong masama sa isang dinner? And think about my feelings about my boss. I'm sure temporary infatuation lang iyon. Hindi ito maaaring maging konkreto. Isa pa, may bihirang pagkakataon na mararamdaman din ito ni Martin, ang parehong bagay tungkol sa akin. Sigurado ako tuluyan na niyang nakakalimutan ang halik. Okay, pero isang dinner na. Tinagilid ko ng kaunti ang ulo ko at binigyan siya ng maliit na ngiti. Salamat. Sinisigurado kong magiging masaya ka. Ngumiti ako at tumango. Kailan at saan? How about tonight? There's this amazing place with the most amazing Mexican menu. Wait, gusto mo ba ng Mexican? Yes, I do. Sounds good to me. Sige, sunduin kita mamayang alas 7. I-text mo sa akin ang address mo. Okay, sagot ko sa kanya. Okay, see you later. Sagot ni Max sa akin. No problem. Sabi ko at pumunta na sa opisina ni Martin para ibigay sa kanya ang file na hinihingi niya. Pwede ba akong pumasok? Tanong ko sa kay Martin. Pasok ka. Narinig ko ang boses niya. Oo, Claire. Sabi niya habang nakatingin sa akin, habang papasok ako sa opisina niya. I checked through this file. It will need few correction. Dapat ko bang pag-usapan ito sa iyo ngayon? Busy ako ngayon.
How about after work we discuss this over dinner? Don't worry, magbabayad ako ng overtime. Iminungkahi niya. Pero ngayong gabi ang date nila ni Max. Alam kong babayaran mo ako sa overtime gaya ng lagi. Pero ngayong gabi, hindi ko magagawa. May mga plano ako. Pasensya na. Plano? Kanino? Tumingala siya sa akin. Sa tingin ko ay wala sa iyo iyon. Mahina kong sabi. It is. Because I want you to be present with me for work purpose. And you say you have got plans. I need to know your plans. Medyo napasigaw siya at tumayo sa upuan niya. Look, still. Hindi ko na kailangan sabihin sa iyo ang tungkol sa mga plano ko. Claire, tinatanong ko last time. Sino ang kadate mo? Tanong niya na nanggagalit ang mga ngipin. Nakatayo na siya ngayon sa tabi ko. Martin, why do you even care? Hindi mo man lang naalala ang tungkol sa... Napatigil lang ako. Anong pinagsasabi ko? Tatanungin ko sana siya tungkol sa hali. Ano bang iniisip ko? What are you talking about, Claire? Nothing. Look, just let me go. This conversation is going nowhere. Remember what, Claire? Nothing. Don't press it. Lumingon ako para hindi niya makita ang mukha kong nahihiya. Pero nakakalimutan kong tao siya. Lumipat siya sa akin at tumayo sa harap ko. Hinawakan niya ang mga braso ko. Nakatingin ako sa paa ko. Mayroon akong magandang pumps. Claire, anong pinagsasabi mo kanina? Be honest with me. Sabi niya sa mahinahong tono. At doon ako natunaw. Hindi mo man lang ba naalala ang kiss na pinagsaluhan natin? Tumingala ako sa kanya. Sa kabilang banda si Martin. Hindi mo man lang naalala yung kiss? Mahinang sabi ni Claire. Claire, dahan-dahan kong itinaas ang baba niya gamit ang daliri ko. Ano? Tanong niya. Naalala ko ang lahat ng tungkol sa halik. Sabi ko sabay tingin sa mga mata niya. Gawin mo. Mahina niyang tanong. Tila hindi sigurado. Yes, I do. Hindi ko nakalimutan. That kiss meant a lot to me. At sa buong stay ko sa Athens, ikaw lang ang nasa isip ko. Ipinulupot ko ang mga kamay ko sa baywang niya na ikinasara ko ng distansya sa pagitan namin. I'm flattered, Mr. Francisco. Binigyan niya ako ng mapanuksong ngiti. So ibig sabihin, mahalikan na naman kita. Inilagay ko ang isang hibla ng buhok niya sa likod ng tenga niya. Sa tingin ko, oo. Ngumiti siya. Hindi ako nag-aksaya ng oras sa paglapat ng labi ko sa kanya. Para bang huminto ang oras doon. Wala nang iba para sa akin. Kami lang. Pinapakita sa isa't isa ang pangangalaga namin sa isa't isa sa pamamagitan ng halik. Napakalambot ng labi niya sa labi ko. Kaya ko siyang halikan ng tuluyan. Itong babaeng ito ay nababaliw na ako sa kanya. Pagkatapos ng ilang minuto na halikan, ay naghiwalay na kami. Pero nanatili pa rin akong malapit sa kanya. Sa kabilang banda si Claire. Kumakalabog ang puso ko sa buong halik. Nanghina ang mga tuhod ko. Salamat sa Diyos na hawak niya ako. Napakabango niya. Nakaka-hypnotic ang amoy niya. And of course, not to forget the butterflies party on my stomach. What are we, Martin? He looked at me, deeply thinking about something. I will be honest with you. It's not just fun thing with you. I really do care about you. I won't do anything to hurt you, Claire. I get it. But don't you think this, us is wrong? You're my boss.
Hindi ko lang maalis sa isip ko ang bagay na iyon. Wala namang masama, Claire. Magiging katulad din tayo ng ibang nagdi-date. At nagkataon na magkatrabaho din. I smiled at his effort, trying to tell me how this isn't wrong. We don't work together. I work under you. I'm your personal assistant. Claire, tumingin siya sa akin na nagbabala, na may mapupungay na labi. Okay, but we can't tell about this to anyone other than your family, friends, and my family, friends. Naiintindihan ko naman na public figure ka, pero ayoko talaga na may mga taong may kamera na umaaligid sa akin. Kapag naglalakad ako sa mga lansangan, ipinaliwanag ko sa kanya ang pag-aalala ko. Naiintindihan kong iyong pag-aalala. Ipinapangako kong walang makakaalam nito, maliban sa ating pamilya at mga kaibigan, hanggat hindi ka nakakasiguro. At sisiguraduhin ko din na walang paparazzi na papalapit sa iyo. Sabi niya, sabay marahang halik sa noo. Ito ang isang una. Nakayakap kami sa isa't isa. Naglalaan ng oras para maramdaman ang katawan ng isa't isa. Ang pag-aalaga, ang init. At bigla kong naalala. Oh my God. Humiwalay ako sa kanya. At hinimas ang aking noo. What? Ano iyon? Nag-aalalang tumingin sa akin si Martin. I had a date with Max tonight. Like right now. May date ka? Seryoso ka? Naguguluhan siya. I thought, you didn't remember the kiss. Or you regret the kiss. So I said yes to Max for a dinner date tonight. Kanina pa ni ako tinatanong. I say slowly taking judgment about when he's gonna burst. What? You thought like that? And who the hell is Max? He nearly shouted the last part. Nagtatrabaho siya sa kumpanya mo. Well, to start with, whoever this guy is fired. You are not going to date with him or anyone other than me from now on. Is that clear? Seryoso at galit na sabi niya. Martin, I can agree on the second part, but you can't fire Max. When he asked me out, he didn't know. He is innocent. You will not fire him, okay? Claire, why do you have to talk good about him? He is not your boyfriend. I am your boyfriend. I don't want any man near you, knowing he wants to date you. Nakapout na sabi ni Martin. Martin, you can't trust me? Though Max wants to go out with me, pero ayoko. I want to date you, not him. Gets mo ba? Fine. I won't fire him. Pero kung lalapit siya sa iyo at yayain ka niya ulit lumabas, tatanggalin ko siya. Umirap siya sa akin. Okay. Now tell him na hindi na ako makakapunta sa dinner kasama siya. At nilabas ko ang phone ko. Pagkatapos nito, ay hahatid na kita sa inyong tahanan. Okay. Binigyan ko siya ng halik sa pisngi. Idadial ko na sana ang number ni Max. Nang hinila ako pabalik ni Martin, nabangga ko ang dibdib niya. Parang bumalik siya sa pagkakayakap sa akin. Itinapat niya ang mukha niya sa liig ko. Nilagay niya ang malalambot na halik sa liig ko. Martin, pabulong na sabi ko sa kanya. Ano, Claire? Anong ginagawa mo? I'm just kissing my girl. My girl said. Shivers through my whole body. Why did he have to say that? My girl? Yes, you are my girl. He gave me lingering kiss on my lips. How I'm going to handle this sexy, hot, handsome, and caring man? Sabi ko sa aking sarili. Sa kabilang banda si Martin. Ano?
Sigaw ni Theo, Scott at Peter. Hey guys, nagdi-date na kami ni Claire. Bawal sabihin to kahit kanino. Claire wants to keep it private initially. Paliwanag ko sa kanila. Pero paano? Hindi ba't sinabi niya sa akin na wala siyang balak makipag-date? Tanong ni Scott. Oo. Pero nung nagpunta ako sa Athens, hinalikan ko siya. Alam ko may ibig sabihin ang halik na iyon sa aming dalawa. Pagbalik ko, sinubukan kong kumilos ng normal, na parang walang halik na nangyari sa amin. Pero tinanong ako ni Claire kung anong ibig sabihin sa akin na halik na iyon, at hindi ko maitanggi. I'm happy you finally got a girlfriend, and a good one. Napangiti si Scott. Yeah, good for you buddy. Mukhang mabait na babae si Claire. Tumango si Peter. Alam kong darating ito. I'm so happy for you man. Niyakap ako ni Theo. Thank you guys. Anong gusto niyo? Espesyal na kape ni Claire Martinez. Sabay-sabay sabi nila at napangiti ako. Claire, Theo, Scott, Peter and I want Claire Martinez special coffee. Sabi ko sa intercom. Okay, sagot ni Claire. Sa loob ng 10 minuto, may kumatok sa pinto ng opisina ko. Come in. Pumasok si Claire sa opisina. May matamis na ngiti sa labi. She looked beautiful every day. She is stunning. She was wearing white shirt and light pink pants. She have worn a nude sandals. Pagpasok niya, napangiti ang labi ko. Paanong hindi? Nakakamangha lang siya. Nagdi-date kami. Paano ko hindi magiging masaya tungkol dito? Magandang araw sa lahat. Sabi niya sabay turo sa mga kaibigan ko. Hey Claire, kumusta ka na? Tumayo si Theo para yakapin siya. I'm good. Kumusta ka? Tanong niya na may ngiti sa labi. I guess she feels comfortable with Theo, the most as she have met him more than Scott and Peter. I'm feeling absolutely best as I got to know na nagde-date na kayo ng lalaking ito na si Martin. I know, right? Claire, you said no to me and yes to him. I guess I will just go to attend salvation in the mountains. Nagpakita ng peking pananakit si Scott. Tumawa si Claire. You are such a drama king, Scott. I'm sure. You're going to meet your love of your life pretty soon. Dream on, Claire. Scott and love. Huh? Not happening. Tumawa ako. You shut up. You have got a super amazing girlfriend. Let me find mine now. Sinamaan ako ng tingin ni Scott. Alam kong nagbibiro lang siya. Nagulat din ako. I mean last time, we met you were just his assistant. And now his girlfriend. Sabi ni Peter. Sa kabilang banda si Claire. I thought you were going to keep mom the whole time. And for your knowledge, we met a month ago. Maraming pwedeng mangyari sa isang buwan. Sabi ni Claire sa sassy tone niya kay Peter. I'm stay away from you. You just speak so blunt yet so right. I can't handle you. I pray for you, Martin. Umiiling si Peter. Masanay ka na. You're my boyfriend's close friend. So we'll meet, Peter. Napangiti ako. I wonder how your girlfriend or future wife will handle you. Napatahimik ako. Sabi ko nang hindi nag-iisip pero alam kong nagkamali ako. Naging seryoso silang tatlo. Parang blanko ang mga mukha nila. Ramdam ko ang tensyon sa hangin. Wala akong nabasa kahit isa sa kanila. Namatay ang asawa ko sa panganganak ng anak namin. Hindi rin nakaligtas ang anak namin. Binasag ni Peter ang katahimikan.
habang nakatingin sa labas ng bintana sa likod ni Martin. My God, grabe iyon. Tumingin ako kay Martin, parang maniwala na totoo ito. Ibig kong sabihin, ito ay isang kapuspalad na bagay para kay Peter. Hindi ko man lang maisip. Tumango si Martin. Oh my God, Peter. I'm really very sorry. Sabi ni Claire kay Peter. Hindi ko alam. Sabi ko na nakatingin na may pagsimpatya kay Peter. It's okay. It's been 3 years. I'm trying to move on. Isang malungkot na ngiti ang binigay ni Peter sa akin. At magmo-move on ka na. Ngumiti ako pabalik. Let's live, guys. We have our own companies to run. At tumayo na si Theo. Oo. 1 oras ang schedule ng meeting ko. Sabi ni Scott, na laging nagbibiruan, ay biglang nasa business mode. Nagtatrabaho ka rin. Sinubukan kong tumawa. Oo. Nagtatrabaho ako, Claire. At kunwaring sinamaan niya ako ng tingin. Goodbye, Claire. Sabi ni Peter. At inilagay ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Bye, Peter. See you guys. Bye sa lahat. At kumaway si Martin. Isa-isang lumabas ng opisina ang lahat at naiwan kaming dalawa ni Martin. Niyakap ako ni Martin mula sa likod. Nakatago ang ulo ko sa leeg niya. Inamoy niya ang buhok ko. Kakaiba talaga ang mga kaibigan mo. Sabi ko sa kanya. Yes. Even I sometimes think, how did we end up as friends? Like Theo and I. We're together in high school. So it is obvious. But Scott and Peter we met through business. And now we're very close friends. I hope they didn't make you uncomfortable. No, not at all. They're all good guys. Okay, now enough for other talks. Tell me, would you want to have dinner with me tonight? Tanong niya sabay halik sa pisngi ko. In a week of dating Martin Francisco, I have come to know he is a touchy person. Mahilig siyang magpakita ng kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagyakap, paghaling, paghaplos sa akin. At nagustuhan ko ito. I don't like to bring my ex back, but he never used to be so warm. Sobrang cold niya. Hindi ko alam kung bakit ako nahulog sa kanya. I would love to. Pero okay lang ba kung ang dinner sa bahay? Pwede naman tayong mag-order ng Chinese food. Ayaw ko lang magbihis o lumabas mamayang gabi. Of course, why not? Sa bahay mo o sa bahay namin? Mas maganda sa akin na lang. Sagot ni Claire. Sige. Let me complete my work. And please call the production team tomorrow morning on urgent basis. I have to have meeting with them. Napakarami ng demand natin. But couple of branches in San Jose have not supplied with products. Sinabi niya. Napatango ako sa kanya. I will be on it. Don't worry. Napangiti akong lumabas sa opisina niya. Claire, halika na. Narinig ko ang boses ni Martin mula sa sala. Pareho kaming nasa bahay ko ayon sa desisyon namin. Umorder kami ng Chinese food. At sa tingin ko ay dumating na ito habang tinatawag niya ako. Naligo ako. At ngayon ay naka-t-shirt at shorts. Sa pinakakomportabling damit sa mundo. Coming. Sabi ko at nagmamadaling lumabas. Pagdating ko sa sala, ay nakita kong inaayos na ng mahal kong boyfriend ang lahat sa hapagkainan. Pagkain, plato, baso, tinidor, alak at kandila. Napakaromantiko. Oh my God, ito ay kahangahangang Martin. Pumikit ako at hinalikan ang labi niya. Hinawakan niya ako sa baywang at bumulong.
Anything for you, my girl. Napahagik-gik ako na parang teenager. Nakababaliw na ang lalaking ito. Umupo kaming dalawa. Nag-serve ako ng noodles. At siya naman nag-serve ng dumplings at soup. Mukhang napakasarap ng lahat. I took the first bite of dumplings. This tastes heavenly. Patikim ako. At kinagat niya ang kalahati ng dumpling ko. Pinaningkitan ko siya ng mata. It's very good taste. Sabi ni Martin. Bakit mo kinuha ang sa akin? Nasa plato mo ang sa iyo. Because it will taste amazing. Only if I eat yours. Naningkit ang kanyang mga mata. Enough for a cheesy talk. Eat now. I nudged his elbow. He shackled. By the way, Claire, coming this week, I have a meeting with one of the major stakeholders of our company in LA. Assistant is not needed much, but if you want, you can come. You could meet your brother, and we could spend some times together. Mr. Garner? Tinanong ko kay Martin. Oo. Paano mo nalaman? Sagot niya. I know he's one of your major stakeholders of the company, and he is from LA. Matalino. Sagot niya. And yes, I was going to ask you for my leave for a couple of days this week. I have to go to LA anyways. Bakit? Anong meron? Nag-aalala siyang tumingin sa akin. Coming Thursday is my mom and dad death anniversary. It will be 6 years now. Naluluha kong sabi. Miss na miss ko na sila. Oh my God, Claire. Halika dito. Hinila niya ako sa kandungan niya. Inipit niya ang buhok ko sa likod ng tenga ko. Marahan niyang hinawakan ang mukha ko at pinunasan ang mga luha ko. Nasa magandang lugar na sila at ipinagmamalaki ka nila. Bulong niya at sabay hinalikan ako sa pisngi. Isinandal ko ang ulo ko sa balikat niya habang humilpi. Sana nandito sina mama at papa. Masaya sila siguro nang makilala ka. Sabi ko sa kanya. Sino pang may sabing hindi nila tayo pinapanood mula sa langit? Pinagpapala nila tayo. Alam mo kung paano ako mapangiti. Napangiti ako sa mga luha. It's my obligation, Miss Martinez. Hinaplos niya ang aking mukha. Enough for your sweet talk. Tataba na ako niyan. Biro ko sa kanya. Anong gusto mong gawin? Tanong niya sa akin. Manood na lang tayo siguro ng movie. Anong pelikula ito? And this girl over here will like if her boyfriend will bring her some ice cream. She really craving for it. Medyo madramang sabi ko. You are such a sweet talker. At ang sabi mo patabain kita ng sweet talk. Mapaglarong pinisil ni Martin ang ilong ko. Oo ba, Mr. Francisco? Sinadya kong pinunasan ang pilikmata. How can I say no to such a cute human? Anong flavor? Tanong niya. You are the best. Chocolate chips, please. Tumayo si Martin para tawagan si Mason na driver niya para dalhan kami ng ice cream. Makalipas ang 15 minuto ay tumunog ang doorbell. Mabilis akong tumakbo patungo sa pinto. Pagbukas ko nakita ko si Mason na may dalang brown na bag which I assume has our ice creams. Hello Miss Martinez, ito na po yung order ninyo. Magala niyang sabi. Mason, tawagin mo na lang akong Claire. And thank you for this. Gusto mo bang pumasok? No thank you, Claire. Enjoy your ice cream. And good night. Ngumiti siya. Good night, Mason. Sabi ko sa kanya. Isinara ko ang pinto at naupo sa tabi ni Martin na sobrang tutok sa movie na hindi man lang narinig ang doorbell.
Excuse me, Mr. Francisco. Kinaway ko ang kamay ko sa harap ng mata niya. Yes, tumingin siya sa akin. Nandito na ang ice cream. At masyadong tutok ka sa movie, sabi ko sa kanya. Ngayon ay nasa flight na kami ni Martin papuntang LA. Sobrang saya ko. Malapit ko na makikita ang kapatid ko after 2 months. Sa totoo lang, hindi kami nagkahiwalay ng ganito katagal. Kahit na pumunta siya ng NYU, dumating siya kahit minsan sa loob ng 2 buwan. At excited na akong ipakilala si Martin kay Sam. Sana talaga tinanggap ni Kuya siya ng positibo. He was just like a normal elder brother. But since Caleb, he turned into an overprotective brother. I know Martin can manage everything. He is the best but still I'm worried. Saan ka nawala? Pumapalakpak si Martin sa harap ng mukha ko. Nakaupo kaming dalawa sa private jet niya. Nakasuot ako ng itim na pantalon. At itim na pang itaas, na brown na may oranges na cardigan. Ipinaris ko ito sa aking black na sunglasses. I was just thinking kung ano magiging reaksyon sa amin ni Kuya. Ipinatong ko ang ulo ko sa balikat niya. Don't worry, Claire. I'm sure matutuwa siya para sa iyo. And besides, ako na ang bahala sa lahat. Pagdating natin, ihahatid kita sa bahay ninyo. Then we met for dinner with your brother tonight later. Pagkatapos ng meeting ko. How's the plan? May reservation na ako para sa atin. Ang dami mo nang iniisip. Plan's good for me. And about bringing his date, I will have to ask him that first. No issue, just let me know. Okay. Now I am sleepy. You decided to wake me up early for the flight you own. Sabing bumangon ako sa nagkukunwaring galit. I'm sorry, Claire. I have worked there even before meeting. You can sleep for the entire journey though. Anong yung gagawin kong ganoon? Trabaho. At ngumisi si Martin. Of course, spend time with your second girlfriend. Hinampas ko siya sa balikat niya. Galit ba ang first girlfriend ko? Bumangon siya at ipinulupot ang mga kamay niya sa baywang ko. So girlfriend mo talaga ang tingin mo sa trabaho? No, darling. You are one and my only girlfriend. Huwag ka nang magaling. Marahan niya akong hinalikan, kaya natunaw ang puso ko sa isang segundo. We kissed, made out of sometimes, and then natulog ako habang nagtatrabaho siya. Claire, may nagsalita ng pangalan ko ng mahina, kaya alam kong si Martin iyon. Tumalikod ako sa aking pagtulog at ipinalupot ang aking kamay sa kanyang katawan. Get up, come on. Nakarating na tayo sa LA. Hinalikan niya ako sa pisngi ko. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko at nakita ko siyang nakatingin sa akin na nakangiti. Nakarating na tayo at tumayo ako. Sige, let's go. Oh my God. I'm so excited, Martin. Tumalon ako sa kama ng nakangisi. Yes, sweetheart. I can see. Halika, ibigay mo na sa akin ang kamay mo. Inabot niya ang kamay niya sa akin. Masaya kong inilagay ang kamay ko sa kanya. Hinila niya ako papalapit sa kanya at binuhat na naka-bridal style. Martin, what? Kaya kong maglakad. Alam ko pero gusto kitang buhatin. Sabi niya sabay labas ng kwarto. Nasaan ang mga bagahe natin? Tanong ko sa kanya. Dinala na ng mga tauhan ko ang mga bagahe natin sa ating sasakyan. Napangiti ako sa kanya. Now put me down, please. No. Literal na binuhat niya ako ng bridal style. Palabas ng eroplano para bang nasa honeymoon kami. Hindi ako pinakinggan ni Martin. Pinababa niya ako nang nasa sasakyan na kami. My God, ang lalaking ito. Masaya? Tinanong niya ako.
Napakasaya. Ikaw ay kakaiba, sabi ko sa kanya. Mas weird ka. At ngumisi siya. Nakarating kami sa bahay ko ng 20 minutes. Kinakabahan ako. Hindi alam ng kapatid ko na darating ako. Ito ay isang sorpresa para sa kanya. At ang mas malaking sorpresa ay kasama ko ang aking kasintahan. Oo, iyon. Bahay namin iyon. Sabi ko sa driver. Napatingin ako kay Martin na nakatingin siya sa bahay ko. Alam kong hindi ganoon kalaki. No, it's perfect. Like I said, this small homes gives the homey vibe. Halika. Nakangiting sabi ko. We go towards the entrance. I obviously have the keys but I decided to ring the doorbell. Gusto kong makita ang reaksyon ni Kuya. Hinawakan ni Martin ang aking kamay. Pagbukas ng pinto, bumugad sa akin ang isang magandang babae na naka-shorts at naka-crop top. Mukha siyang kasing edad ni Kuya. Nakita ko na siya noon, pero hindi ko alam kung saan. Hi, awkward na sabi ko. Claire, kilala kita. Napangiti ng husto ang babae. Sino yun, Tessa? Narinig ko ang boses ni Kuya. Sam, lumabas ka na, nandito ang kapatid mo. Pumasok ako sa sala. Maya-maya lang ay lumabas si Kuya mula sa kusina. Thank God, nakasuot ng damit. Claire, oh my God, nandito ka pala. Sabi ni Kuya para yakapin ako. Niyakap ko siya ng mahigpit. Sobrang na-miss ko siya. Kailan at paano? Surprise. Ngumisi ako. Ang pinakamagandang sorpresa kailanman. Muli niya akong niyakap. At maaari ko bang malaman kung sino ang babaeng ito? Nagtaas ako ng kilay. That's the time na napatingin si Kuya sa kamay ko, na hawak ni Martin. And as a protective elder brother, nagtanong siya. Sabihin mo muna kung bakit hawak ng amo mo ang kamay mo. Napatingin ako kay Martin. Tumango siya sa akin at nagbibigay ng sapat na tiwala sa akin. Kuya Sam, meet Martin, my boyfriend. Kinakabahan akong humiti. For a minute, Kuya kept looking at Martin and I. For a minute, my heart was beating so freaking fast. Ano ang iniisip niya? Are you freaking nuts, Claire? How can you date your boss? Claire Martinez. Sigaw ng kapatid ko. Inaasahan kong magagalit siya. Ngunit hindi ko inaasahan na sisigawan niya ako. Ngayon ay napaluha ako. Dahil kapag sumisigaw si Kuya, kahit ng masamang asong babae, ay maaaring maging isang umiiyak na sanggol. Bago pa ako makapagsalita ay sinabi na ni Tessa, Sam, calm down. She is your sister. Don't scream at her. Salamat kay Tessa. Oh yes, I'm screaming at her because she has done something worth screaming for. Tumingin siya na napakadelikado kay Tessa tapos sa akin. Kuya, please try and understand me. Hindi namin dinadala ang relasyon namin ni Martin sa opisina. We work professionally in office. Hindi yun ang ikinagagalit ko kay Claire. Alam naman natin kung gaano ka-press ang mga tao sa lahat ng oras. Ay kung may magsalita na masama tungkol sa iyo at sa relasyon ninyo. Sam, I can guarantee you na walang magsasalita ng masama tungkol sa amin ni Claire. Sa pagkakataong ito, ay nagsalita si Martin at ito ay pinagpapasalamat ko. Yes, I know you're a big rich businessman and I know also you're really good at this isn't business. This is my sister na pinag-uusapan natin. So I won't compromise for anything but the best for her. Sabi ni Kuya, na mukhang seryoso kay Martin. Well, Sam, I can say the same thing.
This of course isn't business. This is my girlfriend na pinag-uusapan natin. And I would not want anything but the best in the world for her. And I'm going to give the best para sa kanya. Kailangan mo bang pag-usapan ito ng matalino? Sa tuwing magtatanong o magsasabi ako ng isang bagay, mas magaan ngayon ang mood ni Kuya. Ngumiti kami ni Martin. Hinaplos ni Tessa ang braso ni Kuya na parang maasikasong girlfriend. Ano nga ulit? Sam, sino itong napakagandang babae? Yes, Claire. Meet my girlfriend Tessa. Nanlaki ang mata ko. No, sabi ko kagaya ni Rachel. Ano? Hindi mo siya gusto? Tanong ni Sam. I knew I have seen her before, somewhere. Hindi ba ito yung babaeng na date mo na noong high school kayo? Tapos naghiwalay kayo dahil long distance sa college? Oo, ako iyon. Napangiti si Tessa. See, I recognize you. By the way, Tessa, thanks God, bumalik ka ulit sa buhay ng kapatid ko. After so many years. He had been living a zombie life. Claire, stop. Nangangatwiran si Kuya. Ayos lang, Sam. Kilala kita. Tumawa si Tessa. Ikinagagalak kong makilala si Claire at Mr. Francisco. Nakipagkamay si Tessa sa amin. Martin, please. It's nice to meet you, sabi ni Martin. Hindi pa rin ako masyadong kumbisido sa lahat ng ito, sabi ni Kuya. Kuya, come on. Martin is a good guy. Please be happy for me. Ayaw ko lang masaktan katulad nung huling pagkakataon. Malungkot na sabi ni Kuya. She won. How about we'll go for a dinner tonight? Inilagay ni Martin ang kanyang ideya. Napatingin ako kay Kuya nang may pag-asa. Hinila ni Tessa ang braso ni Kuya para sabihing oo malamang. Sige, pasok na tayo. Napangiti si Kuya. Yes, napatalon ako. Great, I will get going now. May meeting ako dito. Claire, I will message once I get free. Then I can come here and we can go all together. Don't worry about the reservation. I will manage it. Sabi ni Martin. That's great. Hinalikan ko siya sa labi. Nakita kong napaaw si Tessa. Alright. Huwag ka na lang mag-make out sa harap ko. Tinabi kami ni Kuya. Isang halik lang, Kuya. Putol ko. Okay. See you guys later tonight. Umalis na si Martin. So Tessa, anong ginagawa mo? Tanong ko sa kanya habang nakaupo kami sa couch. I'm interior designer. I work with the Four Seasons group of hotel. Wow, ang galing. Dito ka na ba nakatira sa California? Karamihan sa buwan sa California ako. Pero kailangan kong maglibot ng kaunti sa buong states. So paano kayo nagkita ulit? Walang sinabi sa akin si Kuya. Actually, nagkita kami noong nasa Four Seasons, Florida siya. Nandoon siya para sa meeting. And I was also working there. That's great. And kailan kayo ulit nag-date? Excited kong tanong. 2 months ago. Ngumiti siya ng matamis. Parang kayo ni Martin. Pang-aasar niya. Medyo maaga ako gumising kaysa sa karaniwan. Well, there only one day kapag nagising ako ng walang alarm. Death anniversary ng parents ko. Ngayon ay ika-6th year anniversary ng kamatayan. 6 na taon na ang nakaraan nang iniwan kami ng aming mahal na ina at ama. Ang tanong ko lang kay God that time ay paano niya ito nagawa sa kanila, sa amin.
Sila ang pinakamaganda sa lahat. Lahat ng mga kaibigan nila, hinahangaan sila sa aming mga pamilya. Minahal namin sila ni Kuya. Mahal na mahal din nila kami. Bakit? Bakit niya inaalis sa amin ang pinakamamahal naming mga pag-aari? I was so engrossed in my thoughts. Hindi ko na malayan na niyakap ako ni Martin mula sa likod sabay halik sa balikat ko. Magandang umaga, sabi niya. Good morning. Nakatulog ka ba ng maayos? Tanong ko sa kanya na humarap sa kanya. The best sleep ever. Kasi natutulog ang maganda kong girlfriend sa tabi ko. Hinila niya ako papunta sa kandungan niya. Nakabisado mo na ang sining na matamis na usapan, Mr. Francisco. Binigyan ko siya ng mapanuksong ngiti. Meron ako. Anong iniisip mo? Ang kanyang ekspresyon ay nagsasabi sa akin na alam niya. Nangiligid ang mga luha ko. Napangiti ako. Miss ko na sila. Sabi ko sa basag na boses. Hinaplos niya ang pisngi ko para sabihing ilabas ko iyon. I miss them so much, Martin. I want them with me right now. I want to tell them about my new job. About me. They were so young to die. They didn't deserve it. My dad used to tell me kung paano niya gusto akong makitang mag-asawa, magkaroon ng mga anak, para ma-spoil niya sila. Umiiyak ako habang tinatakpan ang mukha ko gamit ang mga palad ko. Sweetheart, don't cry baby. Nakatingin sa iyo ang mama at papa mo mula sa itaas. Sa tingin mo ba gugustuhin kanilang makitang umiiyak? I am here for you. Ipinulupot niya ang kanyang mga kamay sa buong katawan ko. Nakaupo ako sa kandungan niya. Hinahaplos niya ang buhok ko the whole time. After some time, bumangon na kami. Bibisita kami ngayon sa sementeryo. Bumangon si Martin sa kama. Mabilis kong hinawakan ang kamay niya. Anong nangyari, Claire? Lumingon siya. Maraming salamat. At narito ka. Ngumiti ako sa kanya. Hindi mo kailangan magpasalamat sa akin. Isang masuyong halik ang ginawa niya sa noo ko. Nakahanda na sina Kuya at Tessa nang makarating kami sa ibaba. Niyakap ko si Kuya. Alam kong malungkot din siya. Pero hindi niya ako masyadong sinabihan. Sana magtapat siya kay Tessa. Ayos ka lang ba? Tanong ko sa kanya. At alam kong hindi. Miss ko na sila. Bihira kong makita si Kuya na may luha sa mga mata. Pero ngayong araw na ito, nagawa niya. I miss them too. Kasama natin sila. They will be forever with us. Sabi ko kay Kuya. Alam ko. Sagot niya. Let's go. At tumango ako kay Kuya. Nakarating kami sa cemetery within 20 minutes. Bumili kami ng puting leryo at daisies para sa kanila. Sinabi sa akin ni Mami minsan, naisipan niyang ipangalan sa akin ay Lily o Daisy. Pagdating namin doon sa libingan nila, lumuhod kami sa tabi nila. We miss you every day, Mom and Dad. But today even more. Sabi ko sa malumanay na boses. Hinaplos ni Martin ang mga kamay niya sa balikat ko na inaalo ako. Mom, Dad, this is my girlfriend Tessa. You know her. We dated in high school. I love her a lot. I wish you can be here with us. Sabi ni Kuya. Hello Mr. and Mrs. Martinez. I am Tessa. Your son is really the best. I love him. I wish I could meet you again. Mom, Dad, you know right? I got a job at a multinational company in New York. I'm living my dream. I remember that how you always motivated me to follow my dreams.
no matter how much hard work it needs. And I also want you to meet my boyfriend Martin. He is really amazing. Teary-eyed na ako. Gusto ko sila dito. Gusto ko silang yakapin. Yun lang ang gusto ko. Hi Mr. and Mrs. Martinez. I'm Martin, Claire's boyfriend. She is the most wonderful woman I have ever met. Mabait siya. Sassy kapag kailangan. Caring. Maganda. Hardworking. I'm lucky to have her in my life. Sobrang miss niya na kayo. I wish na nakilala ko kayo. Sabi ni Martin na ikinaiyak ko. Bakit ako umiiyak? Nanatili kami doon ng ilang oras. Sa buong oras na nandoon kami, pinulupot ni Martin ang mga kamay niya sa akin habang hinahaplos ang buhok ko. Laking pasasalamat ko sa kanya and nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kasalukuyan kaming nakaupo sa isang ice cream parlor, ang paboritong ice cream parlor ni na Mami at Daddy. Sa tuwing nagsiselebrate kami bilang isang pamilya, dito kami pumupunta. Ito ang aming lugar. At bilang isang ritual pagkatapos magbisita sa sementeryo, ay pumupunta kami ni Kuya dito at kumakain ng ice cream. Nagbibigay ito sa amin ng pakiramdam na nakaupo kami kasama sina Mami at Daddy. Kahit na ito ay para sa isang maliit na panahon, ang pakiramdam ko ay nakakatulong sa amin ng malaki. Claire, okay lang ba kung aalis tayo papuntang New York pagkatapos nito? Tanong ni Martin. Napaisip ako saglit. Okay. Pero may problema ba? May meeting kami bukas sa New York, kasama ang pinakamalaking investor ng London, na si Mr. Waller. Kailangan kong maghanda para doon bukas. Oo, si Mr. Waller. Muntik ko na siyang makalimutan. Siyempre, pwede na tayong umalis. Sobrang dami ko ng paghahanda para sa meeting. So, aalis na kayo? Tanong ni Kuya. Yes. I'm sorry I could stay longer but work calls. And also you are coming to New York next week, right? We will have fun there. Oo, pupunta ako doon. Tumango si Kuya. Claire, it was really so nice meeting you again. Niyakap ako ni Tessa. Same here, Tessa. Pagbalik mo from Rome, do visit New York. Sure, sagot ni Tessa. Tumayo na kami para magpaalam dahil diretso na kami sa airport. Nasa airport na ang mga bagahe namin. Paanong hindi ko alam? Martin, alam kong aalagaan mong mabuti ang kapatid ko. Kung makarinig ako ng masama tungkol sa iyo o sa kapatid ko dahil sa iyo, patay ka sa akin. Babala ni Kuya kay Martin. Kuya, it's okay, Claire. He is your brother. Don't worry, man. I will take the best care of her. Sumingit si Martin. Tumango si Kuya. Nag-bro hug sina Kuya at Martin. Pagkatapos ay umalis na kami papuntang New York. Sa kabilang banda si Martin. Nasa biyahe na kami pabalik ng New York. Tahimik na natutulog si Claire sa tabi ko. Pagod na siguro siya. Ngayon ay isang mahabang araw para sa kanya. Ang pagkawala ng iyong mga magulang ay maaaring pinakamalungkot na bagay na maaaring maranasan ng sinuman. Hindi ko maisip na isang araw ay mawala sina Mami at Daddy. Napakahirap para sa kanya at sa kanyang kuya. Si Claire ay 18 years old lamang at kailangang pasanin ni Sam ang lahat ng responsibilidad bilang nakakatanda. Napatingin ako sa magandang babae na natutulog sa tabi ko. Napakalakas niyang babae. Literal na hinahangaan ko siya araw-araw. Mabait siya sa lahat, kahit sa matalik niyang kaibigan na nasaktan siya ng sobra.
Siya ay maunawain. Siya ay napakatalino sa kanyang trabaho. Before her, I was doing good. I was fine. Really. Pero nung dumating siya sa buhay ko, na-realize ko na kaya ko ding maging masaya. Kapag kasama ko siya, iba ang kinikilos ko. Pero iba ang maganda. Mas ngumiti ako. Mas tumatawa ako. Hindi ko kailangang magpanggap. Siya ang una kong iniisip pagkagising ko sa umaga at huling iniisip ko kapag natutulog ako sa gabi. Paano hindi ako may in love sa babaeng ito? Mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya. Hinding-hindi ko siya pababayaan. Siya ang aking babae. At akin lang siya. Binigyan ko siya ng malambot na halik sa noo. Ipinulupot ko ang mga kamay ko sa kanya at natulog na. Sa kabilang banda, si Claire. Nagising ako nang makita ko si Martin na naglalaptop na nakaupo sa tabi ko sa kama. Paano niya nakakuha ng maraming lakas para magtrabaho buong oras? Hey! Tumingin siya sa akin at binigyan ako ng napakatamis ng ngiti. Ang ngiti na kinahulog ko. You are awake? How was your sleep? Tinabi niya ang laptop niya. Good. You are working non-stop. Tanong ko na ipinatong ang ulo ko sa hita niya. No. I slept for a couple of hours beside you. Hindi mo na malaya. Wika niya habang hinahaplos ang buhok ko. Nako, pagod talaga ako ngayon. Kaya natulog ako na parang baby. You deserve that sleep. Gusto mo na bang kumain ngayon? Tanong ko sa kanya. Ilang oras na ang natitira para sa landing? 30 minutes. Then I will just have something at home. And why to trouble these guys? Sabi niya. Lagi mo iniisip ang ibang tao. Ngumiti ako. Ngumiti siya at nagkibit balikan. Humiga ako sa tabi niya. Kasama ko siya. Maaari kang magkaroon ng day off bukas. Sabi ko. Bakit? Hindi ka rin ba pupunta? Tanong niya. I'm going. I have few meetings with the HR people and supplies team. Tapos maghahanda lang ako sa big presentation sa office mismo. Tapos sasama din ako. Ano naman ang gagawin ko sa bahay? Pagod ka siguro sa biyahe. Katwiran ko. Martin, I was just enjoying with Kuya and Tessa. You were the one who went to the meeting right after we landed. Aren't you tired? Sa kabilang banda si Martin. Pagmulat ko ng aking mga mata, ay nakita kong pinakamagandang babae na mahimbing na natutulog sa tabi ko. Na nakatakip ang aking mga braso sa kanyang katawan. Araw-araw pakiramdam ko na ako ang pinakamaswerteng lalaki sa buong buhay na makasama si Claire. Si Claire ay kamangang-mangha, maganda, mabait at maalaga. At hindi ko pa nasasabi kahit kanino. Pero iniisip ko na pakasalan ko siya. Medyo matagal na kaming nagdi-date. Mahal namin ang isa't isa. To disturb my planning, my phone goes off. It's Theo. Hi. Good. Hindi man lang niya ako pinatapos. See the news. Nakita mo na ba? Nasaan ka? Isang oras na kitang tinatawagan. Tinatawagan ka rin ni Scott at Peter. Where are you? Literal na sumisigaw siya ng walang tigil. Okay. So anong nangyari? At sinisigawan mo ako at 7 morning ng umaga. Tinanggal ko ang kumot ko at pumunta sa balcony para hindi maistorbo si Claire. The deal you signed with Mr. Smith. What were you thinking? Did you even check what was written in the clauses? Or you just signed it in the sleep? Siyempre binasa ko. Wait, sandali. Hindi ko binasa sa sarili ko.
pero pinagdaanan ito ni Claire ng maingat. Sabi niya, good to go na ang deal. And to the top of that, when I had meeting with Mr. Smith, pumayag siya ng mga terms ko. Oh my God, Martin. Anong ginawa mo? I get that Claire is your girlfriend, but professionally, you should have checked the deal by yourself. Why, what happened? Can you just tell me already? Ang kasunduan na iyong pinirmahan ay nagsasaad ng bagong pakikipagsapalaran sa negosyo. Sa inyong sinimulan kay Mr. Smith, sa Chicago 75% ang kita pagkatapos ng buwis ay mapupunta sa kanya. Ikaw ay magsisilbi lamang bilang isang ahente. Dagdag pa, lahat ng mga gastos ng construction ng opisina sa Chicago ay ganap na magmumula sa Francisco Clothing. Naputo lang ang isip ko. Ano ang sinabi niya sa akin? Totoo ba ito? O ito isang bangungon? Pakisabi sa akin na gumagawa ka lang ng ilang mga kalokohan. Sabi ko sa kanya, I wish, Martin, but right now, just reach the office. We have to find a legal solution to it soon. Kasi yung mga investor natin, shareholders, agitated na about this decision. Oo, pupunta ako. And please bring Claire. We will have to talk to her because she was the one who read the deal papers. Do you think she's involved in this? Tanong ni Theo. At saglit akong natulala. Paano ako hindi magtitiwala kay Claire? Ang mahal ng aking buhay. Paano niya magagawa ito para sa akin? Sa kumpanya. Alam niya kung gaano kahalaga sa akin ang trabaho ko at ang kumpanya ko. Hindi niya ito magagawa. Ngunit paano ito nangyari? She was the only one who read the clauses. I don't know, Theo. We'll reach in 30 minutes. As soon as I got off the phone, I went inside the bedroom to see Claire, still peacefully sleeping. She is a heavy sleeper, I must say. Claire, gumising ka na. 5 minutes pa, please. Bumulong siya sa akin. Claire, may emergency. Kailangan na nating umalis papunta ng opisina. Sabi ko nagsimulang maghanda. Ano? Anong nangyari? Agad siyang bumangon. The deal with Mr. Smith. It's all haywire. The clauses which we put are absent, and all the clauses present are absolutely not beneficial to us. That's why our investors and shareholders are demanding us to cancel the deal. Ano ba talaga? Paano ito nangyari? Paano ito nangyari, Martin? Binasa ko ang file na binigay mo sa akin. I mean, not right now. Kailangan muna natin makarating sa opisina. Hindi man lang pinansin ni Martin ang paliwanag ko. Tumango ako ng mahina. To be honest, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Sana pagkatiwalaan pa ako ni Martin dito. Ayaw ko talaga maghinala kay Claire. Alam kong hindi niya magagawa ang ganoong bagay. Siya ay may ginintuang puso. Kahit kailan. Hindi niya pinagalitan ang mga juniors niya sa kumpanya. Paano niya ito magagawa? Ang unang bagay na gagawin ko ay susuriin ang CCTV footage sa aking opisina. Walang makakaalam na may CCTV camera sa loob ng opisina ko. Bawat sulok ng building ng kumpanya ay natatakpan ang CCTV. Pero ang opisina ko gaya ng iniisip ng lahat. Nakarating kami sa Francisco Clothing. Nakatingin sa akin si Claire na may tensyon sa mukha. Alam ko yun. Pero hindi ko pinapansin siya. Ayaw kong sigawan siya dahil sa masamang ginawa ng iba.
Pagdating namin sa opisina, nandoon na sina Theo, Scott at Peter. Kakausapin sana ni Peter si Claire, pero pinigilan ko siya. Before anything else, I was going to check the CCTV footage here in my office. Wait, ano? May CCTV camera ka dito? Gulat na sabi ni Scott. Yes, I do. Now come on. Claire, please sit down. Nakita ko si Claire na kinakabahan. Gusto ko sana siyang yakapin ng mahigpit. Paanong hindi namin alam ang tungkol dito, Martin? Tanong ni Peter. Hindi ngayon ang oras para dito. Sabi ko habang sinisimulan ang CCTV footage nung araw na ibinigay ko ang file na iyon kay Claire. Lahat kami tumitingin ng mabuti sa footage. Ayaw namin makaligtaan ang isang detalye ng araw na iyon. Nakita namin si Claire na papasok sa loob ng opisina ko ng 3:35 p.m. Itinago niya ang file na iyon sa loob ng aking unang drawer. Pagkatapos noon, lumabas na siya sa opisina ko. At 4:13 p.m., nakita namin si Henry Fanning na papasok sa loob ng opisina ko. Bakit siya nandito? Hindi ko siya tinawagan, kahit wala ako. Wait, kinuha niya ang file ng deal ni Mr. Smith. Pinapalitan niya ng file. At pagkatapos ay dinala niya ang totoong file sa kanya. Bakit niya ginawa ito? How dare he betray me and my company? Wait a second. Ibig sabihin wala talagang ginawa si Claire, gaya ng naisip ko. Habang tinitingnan ko si Claire ay naliligaw siya sa sarili niyang pag-iisip. Medyo niyugyug ko siya. What are you thinking, love? Martin, I mean, do you believe now na wala akong kinalaman dito? Please understand, I would never do this to you or anybody for that matter. Ramdam ko ang pagkadesperado sa boses niya. Kawawang Claire. Tuluyan ko na siyang hindi pinapansin simula ng umaga. Claire, please get this, that I never doubted you. Never. I was not talking to you. Kasi, first, I was tense myself thinking, who and why would someone do this? Pangalawa, ayaw kong sigawan ka na hindi ko alam dahil sa isang tao. Kaya wag mong isipin na hindi kita pinagkakatiwalaan, Claire. At lubos kitang pinagkakatiwalaan, mahal ko. Sabi ko habang kinukulong ang mukha niya. Kumikbi si Claire at sinabi, Thank God, Martin. I love you too. And thank you for trusting me. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ang sandali na hinihintay ko mula umaga. Hindi mo na kailangang magpasalamat. Bulong ko habang tinatapik ang likod niya. Okay, wala na tayong natitirang issue, guys. So if you just stop your lovey-dovey stuff for some time, we have got some ass kicking to be done. Sabi ni Scott. Natawa naman si Claire sa sinabi ni Scott. Nakalimutan ko na may audience pala kami. Titingnan ko kung naroon si Mr. Henry Fanning o nakaalis na sa lungsod. Dinayal ko ang reception ng Finance Department. Hello, Francisco Clothing, Finance Department. How may I help you? Ako si Mr. Francisco, na nagsasabi na ipadala si Mr. Henry sa aking opisina. Hello, Mr. Francisco. I'm afraid Mr. Fanning is on leave for a week. Okay. Ipadala ang lahat ng material na itinago niya sa kanyang lugar ng trabaho, maging ang kanyang laptop. Will be on it, sir. I kept the phone. As I suspected he is on leave, I said doon. But why need to talk to him? He can directly sue Smith. Of course, he
he is involved in this. Yes, we are going to do that. But I also need to find Mr. Fanny. He was my employee. I used to pay him. At niloko niya lang ako. Kailangan niyang bayaran ang lahat ng ginawa niya sa akin. Sabay hampas ko ng mesa. Sa kabilang banda si Martin. Ngayong araw, magpo-propose na ako kay Claire. O maniniwala ka ba? Kaya ko naman dahil ito ang matagal ko nang gustong gawin. Mahal na mahal ko si Claire. Gusto ko siyang nasa tabi ko habang buhay. Sana sabihin niya oo. I mean, alam kong mahal niya ako. Ngunit maaaring isipin niya na ang pagpapakasal ay isang mahalagang desisyon at maaaring isipin niya na ito ay mabilis. Pero kahit anong mangyari, mamahalin ko siya hanggang sa walang hanggan. Kaya kong maghintay sa kanya habang buhay. Ang tanging bagay lang ay dapat maging masaya siya. Anyways, nagpadala na ako ng damit para kay Claire. Sinabihan ko si Natalie na siguraduhin isusuot niya ang damit na iyon. Ito ay ayon sa kanyang kagustuhan. Sigurado akong magiging maganda siya sa damit na iyon. Magsusuot ako ng suit na bagay sa kanyang damit. Nakapag-ayos na ako para sa proposal. Ito ay gaganapin sa pinakamataas na palapag ng Empire State Building. Oo, madalas kaming pumunta doon ni Claire para mag-date. Isa ito sa mga paborito naming spot para sa mga date. Magkakaroon ng maraming tao pagkatapos ng panukala na isaalang-alang at umaasang sasagutin niya ako ng oo. Sina Mami, Daddy, Emilia, Seb, Theo, Scott, Peter, ang kanyang kuya, si Tessa, si Natalie, si Carter, at Mia. Ang lahat ng ito ay mula sa aming pamilya at mga kaibigan. Ang iba ay paparazzi at kaunting reporter mula sa iba't ibang magazine. Gusto nila magkaroon ng panayam pagkatapos ng proposal. Sana maging maayos ang lahat. Sa kabilang banda si Claire. Pinipilit ako ni Natalie na isuot itong damit na ibinili niya sa akin. Hindi naman masama ang damit nito. Makikipag-date lang ako kay Martin. Hindi sa isang award show. I guess. I didn't have any other choice to her constant. And should I say successful pestering? Okay, fine. I will wear the dress. Napakagandang damit talaga. Excited na talaga ako sa date. Ito ay isang normal na date. Ngunit hindi normal sa pakiramdam na kasama si Martin. Nakaka-excited na pakiramdam. Habang nagbibihis ako, dumating ang driver ni Martin para sunduin ako ayon sa sinabi ni Martin. Pwede mo ba sa akin sabihin kung saan tayo pupunta? Tanong ko. Because Natalie had blindfolded me. Yes, you can guys believe this. Hindi po, ma'am. Utos ni Sir na maging maingat sa lahat ng bagay. Oh my gosh. Papatayin ko si Martin. Humihingal ako. Gisingin mo ako pagdating natin. Anong gagawin ko? Nakapikit na talaga ako. Matulog na lang ako. Sure thing, madam. Sabi ng driver. Sa kabilang banda si Martin. Maaari nandito na si Claire anumang minuto. Alam kong madidismaya siya dahil sa sinabi ko kay Natalie na i-blindfold siya. Knowing Claire, she must have 100 questions to Natalie, asking why she need to be blindfolded. Nakita ko na ang sasakyan na paparating na sila. Halika Martin, kaya mo iyan. Sabi ko sa aking sarili. Nang huminto ang sasakyan, binuksan ko ang pinto. Napapikit si Claire ayon sa plano. Claire, tara na.
Hinawakan ko ang kamay niya sa kamay ko. Martin, ano ba ito? Bakit nakatakip ang aking mga mata? It was so frustrating. Bumaba siya. Alam kong darating ito. It's matter of few more minutes, Claire. Please come with me. Sabi ko habang inaakay ko siya sa entrance. Ilang oras pa? Tanong ni Claire. Alam kong naiinis siya, pero wala akong magawa. 1 more minute, sweetheart. Malapit na tayong umabot. Saan mo ako dadalhin? Sa space o ano? Tanong niya. Napangiti ako sa sagot niya. Karaniwang Claire. Sige, buksan mo na ang blindfold mo. Pumesto ako sa likod niya. Nasa harap niya ang decoration. Sa kabilang banda si Claire. Binuksan ko ang blindfold ko. At oh my God, ito ay isang napakagandang decoration. Sandali, nasaan si Martin? Nagawa niya ang lahat ng ito. Lumingon ako at nakita ko si Martin na nakatingin na at nakangiti sa akin. Martin, lahat ng ito. Hinawakan ko ang braso niya. Naging emotional na ako. Hintayin mo ang actual surprise, Claire. Meron pa? Tanong ko sa kanya. Oo naman, Claire. I love you. I love you so much. Words will always fall short to express my love for you. But we'll try. You are literally the best thing ever happened to me. I'm grateful that somehow in this crazy universe, with infinite possibilities, destiny paved the way for us to meet. Alam mo na nasa tamang lugar ako para makasama ka habang buhay. Ito ang dahilan kung bakit gusto kitang pakasalan. Pakasalan mo ba ako? Oh my goodness, Martin. Nagpropose na ang love of my life. Ito ay masyadong napakalaki. Pero alam ko ang sagot sa tanong niya. Yes. Yes, I will marry you, Martin. Napasigaw ako. Hindi nag-aksaya ng oras si Martin para isuot ang singsing sa aking daliri at ilapat ang kanyang labi sa labi ko. Ang tanging bagay tungkol sa halik na ito ay ang pinakamahiwagang naranasan namin. I love you, Claire. Thank you so much. You have made me the luckiest, happiest man. I promise to love you and cherish you forever. Sabi ni Martin na humiwalay sa halik. I love you too, baby. Can't wait for the new start with you by my side. You are my forever and always. Nagdikit ang unamin sa isa't isa. Mga luhang tumadaloy sa aming mga mata. Masayang luha. Pareho kaming nakaramdam ng pagkahilo. Nakatayo lang kami habang hawak ang isa't isa. Congratulations, guys! Nakarinig kami ng napakalaking tunog. At maraming tao ang pumasok sa kwarto. Si Kuya at Tessa, si Theo at Scott, at iba pang kaibigan at pamilya ni Martin, ang kanyang mommy at daddy, at ang kanyang mga kapatid. Lahat ay binati kami. Ang lahat ay napakasaya at emosyonal sa parehong oras. Lalo na ang kapatid ko at ang kanyang mommy. We are so happy and so lucky to have you as our daughter-in-law, Claire. You make our son really happy. Thank you for being there for him. Sabi ng kanyang ina. Mahal ko si Martin. Being the lucky one is the other way around, I'm sure. So future Mrs. Francisco, magdadrive ba tayo? Hinila ako ni Martin sa baywang ko. Sure, future husband. Kahit saan, kasama mo ako. At dito na po nagtatapos ang buhay pag-ibig ni na Martin at Claire. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa pag-iibigan nila. Sana po ay muli ninyo akong samahan sa susunod ko pang kwentong ibabahagi sa inyo.
Maraming salamat po. God bless everyone.